O, kaway-kaway naman dyan. Walang signal? Meron? Hey vlog! Welcome to my guys! Yun. Naulan sa Banawe. Dito po kami ngayon. Paano ba to? Tanggal eh. Yan. Dalawa yung kakalasin. Naka-strap lang to saan? Oo. Yan. Tapos, Ito tanggal. Naulan ngayon. Ayan o, mga kasama ko. Si Jan, si Moymoy. pero ito yung ginaanan talaga nila isa sa ito rin pa talaga ginaanan nila. Tama pala to. Ang takot ko, nag-layas na. Ang gago ng mga engineer na gumawa nito. Oo. Ako mo. Elevation niya. Alis na tayo. Panay palusong tsaka paahon. Break muna, break. Iwanan mo ko ang gloves. Asan yung akin? Kami, di ba kayo yung kahit saan? So kami na ngayon yung kahit saan. Kaya nga sabi nila, diba, sa ano Lamig dito sa Gada. sasakyan tsaka Oh. experience din natin. Sabihin natin, para mag-stop na, iwan na ni driver. Day off mo sir, rentahan namin to. So di naman namin kakawin ano, di mga motor namin doon.
Action! Ayun na. Ayos na. O, drone. Pati mo ka sa'yo, no? Ayos ah. Hindi nakalimutan ko yung ano. Anong tawag doon? Stick. Drone. Yeah. Piano. Oh. Piano to. Piano. Tama ba? Piano. Hindi ko sumasampa doon. Di ba may pool yun sila, Jay?
Going to anong tawag dito? By the church, umabot siya ng kulang-kulang na 40 hektarya. So, bali ito yung pinakamalaki, pinakauna na public cemetery sa buong Sagada. So, sa Sagada, meron silang good practice. Kung sino po yung nauna sa mag-asawa, yung biyudo o biyuda ay nagpapagawa nito ng bakanti balang araw katabi tayo. Okay. So, kahit sino po yung nilibing nito, libre walang bayad. Kahit ano po yung religion niya, libre kayo. Basta lokal to. In case na siya po ay INC o Jehovah's Witnesses, lahat kung gusto na sa public cemetery ng St. Mary, dadaan sila ng burial service bago sila nilibing dito. Okay. Ayun po yung tour guide namin, si Kuya Norman, yung naka-white. Kontakin nyo na lang po siya, Kuya Norman. Kuya Norman, tour guide. Pag gusto nyo pumunta, kahit saan dito sa Sagada. Mga puntod, yung mga dulo ng mga puntod ay mga uling, mga leftover. Ano po siya? Lahat po yung flammable na panggatong nakalagay po yun sa harapan ng simbahan. Pagkatapos ng misa ng 5:30, lumabas po yung pari. Binasbasan yung mga panggatong na yun, yung flammable, produkto ng fire. Pagkatapos ng pagtabasbas, yung mga tao ay nagsikanya-kanya kumuha ng yung tigtatatlo, dalawa, dinala sa puntod at sinigat. Para siyang one time na sindi. Hindi na mausok at maapoy sa araw ng undas. Ganun po sila mag-celebrate ng undas dito sa Sagada. Dito lang na public cemetery. Makinig. Makinig. Mas magaling ang may alam. Yan. Shout out. You guys have a room like this forever? That's not true, Dad. No, it's just my legs don't work right now. When was the last time you were on a hike? Hi. That's different. That's what I'm. Buto, kung saan nakapunta yung buto, tumutubo siya. Bilis lang po siya tumubo. Ang mga to, siguro mga 40 o 50 years na. Pwede nang anigin yung mga ganyan. Katamtaman lang yan. Ay, meron pala yun. Tinatanim pala. Ang kilala kong pangit. Hello. Yan po si Jano. Isang aspiring YouTube vlogger. Muy Muy, aspiring YouTube vlogger. Way back 1970s, 60s, ang itsura ng Baguio ay ganyan. Okay. Yung bahay is galba yung labas, yung sa loob, finish siya ng pine wood. At saka, at tabi niya is pine tree. Halos ganun sa Baguio noong 1960s, 70s. Yan. Yun yung accommodation ninyo. Opo, yun po yun. Kamlangan yan. Yung kulay orange po. Sa unahan ka. Go, ma. Let's go. Yun, kaway muna dyan.
Kamay muna dyan. Hi. Hi vlog. Welcome to my guys. What is up, guys? Po si Yan. Kami po ang Team Gala. Team Gala. natutulog 24 oras. Yun. Yo no. Hello guys. Welcome to my vlog. Mula sa harapan ng Amlangan, sa silong ng Amlangan, yung basement niya, dating ano yun, libingan. Ay, yung hotel po May na malaking tuloy. malaking butuin. Pinabagsak ko yung mga bato. Yan, sa dito, ay dito sa baba, kabila, may nakaatong yan na basta lang inalagay. Hindi ang langan dati po may mga kaulog. Sa silong yun, malaking bato yung pinagbubumbong yun. Kaya pala malamig po doon, no? May something pala. Hindi pala yung lamig ng klima. Hindi na kami makakabalik din mamaya. Taas po niya no. Kung sa camera po mababa pero po mataas po yung lugar na yan. Sagada po, Sagada. Taas po yan. Hanging Coffin, Sagada. Yan oh. Yeah. Oh. What is that? Ayun na po yung hanging coffin. Saan? Saan? Hindi na tayo aakyat eh. Aakyatin natin ito patay pa. Parang ang hirap naman maglagay ng copy. So, ano po Guys. Oh. Ba. Ano? Ganda oh. Lapit na tayo sa hangin natin. Yoy. Tayo sa na yung tukuan. Yung kagin daga naka position. Kasi adati pamati da ini nga ano apit ka nga kabaong dinmalak din inang naka-fetal position tapos sumubligakan mother earth in fetal position tapos ito yung atid dog mga nagan plus na PTE Christianity. Ito yung na Sagada may pa yung Christianity kaya animism yung animism yung taga Sagada animism divinity spirit so animism spirit so maniniwala sila sa life after death ay mawakatan ka man ng ano yun ay mawakatan na ilisan mo yun rin ay ba awad nung ato ibakal
Medyo magaling din ako na ganito ako din po ay Mas bilog kami sa ako din po ay naka-stay sa town. Ako kailangan po sa village sa Laban niya. Pero kasi naman ako village yun na wala sa public cemetery. So believe me or not, ay binilid na po sa kuwa, sa hanging cabins, at saka sa tabing bahay. So sa community, meron po kami sa tabing public cemetery. Spawn pa rin ng Episcopal. May nagdadala pa rin sa hanging cabins. Ay, rinirespeto pa rin natin kung sila. So yung pagkakaiba, pag ikaw nag-invite sila ng spiritual para cast out po yung sinasabi ko na parang wisdom, bad luck. O kaya mag-bless yung mga pamilya. Distansya na ko yung naniniwala ko na hirap sumunod sa tukong buhay. Sa likod ko, parang pinupus ako. Kasi pinakabanan ko. Sige, lapit kayo. Paliligo ko na kahapon. Isang araw pa, di kami... Ano nangyari? Minsan, kahit lumalabas ako lang. Paliwanag lang po yung story. Ng mga matatanda na kinakausap. Narinig na namin sa YouTube. Kay Okay, kita nyo. wala kayong mga guest sa Sagada. Okay. Bakit parang mga bata lang yan nandiyan? Mamaya mga paliwanag. Ako po si Norman. Yung cellphone number ko po is 0935-5462-0062. Yun, thank you po Kuya Norman. Thank you, sir. Siya po yung tour guide namin dito sa Sagada. Salamat po kay Yun. Norman. Yun, Panalo. panalo. Hindi ko na nakikita. Wala na yan, wala nang may-ari niya. Dito ka na, di ba, Bigay? Parang kami. Dalawang na yan po. Welcome po sa Patuloy. Ako si Arda, Ramon among the workers here. Ang workshop na ito ay nag-start in year 2000 by R.G. Stapleton. Anak po siya ng American missionary na lumaki dito noong 1960s. Nakita niya ang potential ng ating local clay at local soil for pottery production. Kaya nang pumunta siya ng States, nag-aaral siya ng pottery minaster ngayon. Then bumalik siya dito noong year 2000 to teach the Sagada people as an alternative livelihood.
Kung sinasabi nating may potential ang ating local materials, hindi po ibig sabihin yan na pwede kang kumuha kahit saan gusto. Then you bring it here, you can make a pot out of it. Around Sagada, mag-scout muna kami ng pagkukuhanan ng clay na hindi kami nakakasira sa environment at walang magagalit sa amin. Kung may nakita po kung maganda, kukunin namin yung clay na yon, bababad namin sa tubig for a few weeks, sasalain namin ng 2 beses hanggang makuha namin ng consistency of fineness na katulad nito. Pagkatapos po ng pagsala, very watery siya, kailangan pa po namin siyang i-drip dry for 3 to 4 months. We age it for at least 3 weeks before na pwede namin siyang gamitin. May 3 klase po ang pottery, may earthenware, stoneware, at saka porcelain. Earthenwares are low fired. Yan po yung ginagawa nila sa vegan, yung mga paso, yung mga lutuan po. Ang stoneware at saka porcelain, mataas ang luto nilang dalawa. Ang ginagawa namin dito ay stoneware. Maabot namin ng temperature na 1,300 degrees Celsius. Ngayon ipapakita ko po ang paggawa ng pot sa inyo with a demo fee of 400 for the whole group. At kung may gusto mag-try, 100 per head. Okay po ba sa ating lahat? Okay, so una sa lahat, center ko lang po muna ang clay. Ano po yung pinanghihiwa niyo? Tali lang po yun. Fishing twine. I'm centering the clay with pressure from my both hands and I have to go with the speed of the wheel. Bago tayo makagawa ng any kind of shape na gusto natin, may it be a vase, a bowl, or a mug, cylinder pa po muna ang unang-unang gagawin, for that's the basic shape. To do the cylinder, bubutasan natin dito sa gitna. Palalawakin natin ang butas niyan by slowly pulling the clay towards the side. Dito naman po, with controlled pressure from my both hands, I'm going to compress the clay together and then dahan-dahan ko siya iangat sa taas. One more time. Kamay ko po ang nagko-control sa clay. Hindi po ang clay ang nagko-control sa kamay. At kung inaangat natin to, kailangan natin siyang dinadahan-dahan, hindi natin siya binibigla para hindi siya ma-off-center at hindi mag-collapse. Ito na po ang cylinder natin. Ito pwede na itong maging pot. But we are going to reshape this bottom while pushing and pulling my hands up. I'm supporting my left hand with my right hand outside. Here in the middle, I'm pushing it inwards, slowly pulling it up, supporting my right hand with my left hand inside. Then I'm going to push it outwards at the top para makagawa tayo ng flower base. Galing. Ito pwede pa po natin siyang palitin ng konti here at the very middle to enhance the shape if needed be by slowly pushing it in while pulling the clay up to the top. Galing. At kung gusto naman natin siyang maging water container, lalagyan lang po natin ng nguso na ganyan. Ah, So, galing. ang ginagawa namin dito, ini-air dry namin siya for 5 days. After 5 days of air drying, kapag leather dry na po siya, we come back, trim the bottom, then we put the handle on it. That's the time din na maglagay kami ng any kind of decorations that we want to enhance the beauty. And then i-air dry namin ulit for a month. Iluluto namin sa oven for 10 hours of firing. Maghintay kami para mag-cool down yung oven. We come back, bring out the pieces, then apply na namin siya ng glazes. Yung glazes po, yung pinagbibigay kulay at kintab sa kanya, pero hindi po siya kagaya ng pintura na pinahin mo lang makikita na agad ang result. We have to cook them again to a certain temperature for 10 to 12 hours bago lalabas ang kagandahan ng each piece. They are very good for food containers, they're microwavable, and of course, ang kulay po niya, hindi po na fade. Sino po ngayon ang gustong mag-try? Magta-try. Ay mo na kayo. Okay, tama na. Hold the clay. Yakapin mo siya. Dalawang hilalaki sa gitna. Push it downwards slowly to make the hole. Push it down. At pinakailalim. Susokin mo. Tama na po. Ibuka mo naman ngayon. Widen. Pull the clay towards the side to widen.
And then slowly remove your hands. Huwag mo kasi siya pisilin, sir. Tingnan mo off yung pisilin sa baba. Off center na po siya. Ayan, sumasayaw. Sumayaw na eh. Tinitingnan ko kaya sa ibabaw yung ilalim pala. So, huwag mo siyang pisilin dito. Ito lang dapat. Yes. Yakap lang. Huwag mo namang panggigilan. Pinanggigigilan po eh. Yan. Sundan mo lang si ma'am. Ito lang ha, ayusin natin. Dito, pahawak ng kamay. Pwedeng pahiram. Hahawakan ko ang dalawang kamay. Dito po sa loob ang isa. 4 na daliri, 4 naman sa labas. You are going to relax and then dahan-dahan kang aakyat. Wala po munang pressure. I just wanted to feel the play and the flow of the wheel. So just slide it up to the top. Yan na po ang baso mo. Yung, galing. Galing, very good ah. Baso. Pero hindi baso ang gagawin ni sir. Ang beginner shape natin ay mangkok. Mangkok. Kagaya ng sinigang. Yun. So, 4 na daliri Pang sa sinigang. loob. Straight mo lang sir. Huwag kang magtulak na paganyan ha. Paganyan dapat. So 4 fingers inside. Here at the very bottom. Start it there. Itulak mo siya palabas. Dahan-dahan. Habang tinutulak, aakyat ka rin. Galing niya. Hold at the top Galing. for 2 to 3 seconds. Slowly release. One more time, you do it alone. You do it alone. Sige, tulak. Tulak. Tulak ka kayo. Tulak palabas. Dahan-dahan lang. Habang tinutulak, aakyat ka rin. Up. Hold at the top. Slowly. Sana yung magtulak dyan. Wala pong nangyari sa ginawa mo. Lumuwag lang eh. Sige. Tulak. Yan. Nakikita mo na yung reaction ng clay. Slide. Nag-iba na. Up. Para mas malawak, mas maraming Sabaw. Sapaw. sabaw ang malalagay. Yung, galing. Oh, isa pa. Isa pa. Isa pa sa Push Hindi down, nagkukulaps, stronger ah. at the bottom bago aakyat. Push. Di nagka... Up. Control your pressure. Huwag masyadong matulak dyan. Hold at the top. Release. Okay. Yung, galing. Galing. Ito na lang ang Ball na ball. problema natin, yung nakausli na clay. Dapat walang nakausli dyan, sir, para mas maraming sabaw ang malalagay. Yun. Ayan. Tigasan mo kasi pag nandyan ka. Yan. Pag-akyat mo, lambutan mo. Yaon, Ayan. magaling ha. Sundan mo si Ayan ma'am. na po ang mangkok Ang mo. galing. Mangkok na mangkok. Pwede na yan sa... Bowl. Sinigang. Pang sinigang. Oh, manghingi ka ng sinigang sa kapitbahay. Galing ah. There you go. Dali na. Take a photo. Photo. Ayos. Ay, isa wow. Yun o. Oh, isa oh. Panalo. Panalo. Galing nga ate magturo. Ayos oh. Panalo. Dito. Sama ka makapasok ka dyan saan. Tama yung joke ni ate kasi alam na siguro. May nagtanong na siguro dati. Naunahan na. Saan ba yung mga tinapay? Dito ba sa baba? Sus ko, nag-video lang pa. Hindi hintay namin. Akala ko namimili na nag-video. Oh.
Mag-voice over mo naman ba yan, San? Oo. DC. Oo. Panalo eh. Ganda. Oo. Ito gawa na lang to. Man-made na to. Sasakyan oh. Ganda, oh.
Ulit. Ano yan?